Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Pinayod sa Barangay 3 de Mayo. Sa mga Chihuahua, sa City Hall, sa mga media, nga paldo-paldo. Yor, kanay yung giingon nga, murag nangawkaw ko sa kuwang Barangay 3 de Mayo, kanay yung ginapost. Ako mong gihagit tanan. Majority ka sa City Council. Yan ang isa sa mga video ng kapitan na pinaslang habang siya ay naka-live sa Facebook. November 25, 2025 ng gabi, nang nagimbal ang napakaraming parte ng Pilipinas dahil sa isang krimen na nangyari mismo sa isang Facebook livestream. Habang ang naka-livestream si Barangay Captain Oscar, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril at tinamaan ang barangay captain. Marami nga ang nakapanood at nakarinig sa kahindik-hindik na pangyayaring ito at nagdulot nga ng takot sa napakaraming mamamayang Pilipino. Pero sino nga ba si Chairman Oscar at bakit niya sinapit ito? At sino ang posibleng mastermind sa nangyaring insidente? Ating ang talakayin ang trending at viral na storya ng kapitan na pinagbabaril habang naka-live. December 12, 1990 nang isinilang si Oscar Dodong Bucol Jr. sa Mindanao at lumaki sa Digos City, Davao del Sur. Inilarawan nga ang 35 years old na si Oscar na isang lalaking nirerespeto sa isang komunidad, masipag at aktibo sa pakikiisa sa mga gawaing nagbebenepisyo ang kanyang mga kapwa. Progresibo ang 3 de Mayo, ngunit hindi ito mayaman. Ito ay isang komunidad na nangangailangan ng leader na tuwid, tapat at may puso. Iyon nga ang naghubog kay Oscar para maglingkod sa kanyang bayan. Kaya naman kahit teenager pa lamang noon si Oscar, pinasok na niya ang politika. Si Oscar ay naging SK Councilor ng Digos at sa murang edad, nararanasan na ni Oscar na pagsilbihan ang kanyang mga kalugar. Ayon nga sa yearbook ni Oscar, pangarap niya maging mayor ng Digos City. Isang patunay na ang puso ng lalaki ay nasa paglilingkod sa kanyang kapwa. Unti-unti na ngang natutupad ni Oscar ang kanyang pangarap na siya ay tanghali na barangay captain ng Barangay 3 de Mayo sa Digos City. At bilang ang kapitan, si Captain Oscar ang araw-araw na nakaharap sa problema ng mga residente mula sa barangay concerns hanggang sa personal na sigalot sa kanilang komunidad. Mahilig nga siyang mag-Facebook Live para diretsyong makipag-usap sa mga tao, magpaliwanag ng mga issue at magbigay ng mga updates. Kahit simpleng upuan sa kubo o sa labas ng bahay, kita nga sa mga video na taong barangay talaga si Captain Oscar. Kung saan siya ay approachable, sanay sa biruan, pero seryoso kapag usapang serbisyo. Siya nga ay kilala din sa pagiging aktibo sa kanyang komunidad at pagiging kritik sa ilang lokal na opisyal ng Digos City. Kung saan inilalantad niya ang mga umano'y kahina-hinalang proyekto at paggastos ng pondo ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kanyang mga Facebook livestream. Tinatawag din siyang bilang pinunong matulungin, tahimik ngunit maprinsipyo at inuuna ang serbisyo para sa kanyang nasasakupan. Ayon nga sa mga pahayag ng mga taong nakakilala sa kanya, si Captain Oscar ay tapat sa tungkulin at may pangarap na mas matas pa sa antas ng kanyang paglilingkod sa lungsod. Madalas din ilarawan si Captain Oscar bilang simple sa kanyang pamumuhay, ngunit malaki at mataas ang malasakit sa kanyang pamilya at komunidad. Isa nga siya sa mga halimbawa ng lokal na pinunong itinuturing na mapagkakatiwalaan at iginagalang sa kanilang barangay dahil hindi siya kilala sa iskandalo o kayabangan, kundi sa serbisyong may tapat at integridad. Si Captain Oscar ay isa sa mga taga-suporta ng political family ng pamilya Duterte. Nagsilbi siyang provincial chairman ng PDP Laban Party sa Davao del Sur. Isa nga sa pinaka-controversial na proyektong binatikos ni Captain Oscar ay ang Eco Park na may multipurpose building sa Barangay 3 de Mayo. Sa billboard ng proyekto, sinasabi nga na 19.6 million pesos ang budget para sa itatayong Eco Park. At nagsimula nga ito ng March 2025. At ang target date ng completion ay June 2025.
pero na-extend ito at naging August 2025. Ngunit nang binisita ang construction site ng proyekto, ni isang poste ay walang naitatayo. November 25, 2025 bandang alas 9 ng gabi nang nag-live sa Facebook si Captain Oscar. Sa kanyang livestream, binabanggit umano ni Captain Oscar ang mga pangalan ng ilang lokal na opisyal, individual na maaring may kinalaman sa kontrobersyal na Eco Park project. Binatikos din ni Captain Oscar ang ilang politiko at mga personalidad sa livestream dahil umano sa mga anomalya sa gobyerno. Matapos nga ang higit kalahating oras na pagsasalita, pumasok sa compound ng bahay ni Captain Oscar ang isang lalaki para mag-turnover ng isang wallet. At habang binabasan ng kapitan sa kanyang mga viewers ang pangalan na may-ari ng natagpuang wallet, biglang maririnig sa livestream ang mga putok ng baril. Nagtakbuhan nga ang mga tao sa loob ng compound ng bahay nang nangyari ang insidente. At tinamaan nga si Captain Oscar sa kanyang dibdib. Makikita pa nga sa livestream na naglakad pa palayo si Captain Oscar at humarap pa sa kamera habang nakalive. Maraming ang dugo sa katawan ang kapitan at hirap na itong maglakad at makahinga. Subalit nagawa pa ni Captain Oscar na kunin ang kanyang cellphone na ginagamit niya habang pang live at nabanggit pa nga ang mga salitang tabang o tulong. Hanggang sa bumaksak na lamang sa sahig ang kapitan. Dinala pa si Captain Oscar sa Digos Hospital pero idineklara ng dead on arrival. Ang mga taga-suporta nga ni Captain Oscar ay sumugod agad sa ospital para nga makibalita sa mga nangyayari. Ang iba nga ay umiiyak at ang iba naman ay sumisigaw ng hustisya. Naulila nga ni Captain Oscar ang 5 niyang mga anak, sama na nga ang bunso niyang anak na 2 years old pa lamang. At dahil nga sa nangyaring pagpatay kay Captain Oscar, tila nga tumigil ang mundo ng mga taga-Barangay 3 de Mayo nang kumalat nga ang balita sa pagpanaw at pagkakabaril sa kanilang kapitan. Maraming nalungkot sa pagkawala ng tuwid at tapat na kapitan. Bakas naman sa mga mata ng ama ni Captain Oscar ang sakit sa pagkawala ng kapitan. Ayon kay Oscar Sr., birthday niya ng November 26. Pero imbis na regalo ang kanyang matanggap, kabaong ng kanyang anak ang dumating. Sinabi pa ng ama ng biktima na nagsisisi siyang pumasok pa sa politika ang kanyang anak. Dahil simula daw kasi nang pumasok sa politika ang kanyang anak, wala na silang bonding ni Captain Oscar. Dagdag pa ng ama ng biktima, may nauna nang natanggap na death threat ang kanyang anak. Hiling nga ni Ginoong Oscar Sr. na maaresto ang mga sospek sa pagkamatay ng kanyang anak bago mailibing ang kapitan. Marami nga ang lulungkot para sa alagong aso ni Captain Oscar na nasa eksena nga nang pinatay ang kapitan. Ay nga sa post, isang araw umanong hindi kumain ang asong si Jimboy at lagi lamang nasa pwesto kung saan binaril si Captain Oscar. Umiiyak daw din umano ang aso nang nakita ang kanyang amo na nakaburol. Bumuhos nga ang pakikiramay sa burol ng biktima. Nanghihinayang sila sa sinapit ng kapitan at hindi nga matanggap ng mga residente ang pagkawala ng kanilang leader. Sa bawat komento at post ng mga residente, nangingibabaw nga ang storya ng isang kapitan na madaling lapitan, diretso kung magsalita at walang inuurong ang trabaho para sa kanyang barangay. Emosyonal nga ang mga tao sa pagkawala ni Captain Oscar, pila-pila ang mga nais makasilip sa kapitan. Nung puno nga ang covered court ng mga bulaklak na alay nila para kay Captain Oscar, habang siya nga ay nakaburol. Maging sa Facebook ay marami din ang nagpo-post tungkol sa kanilang pakikiramay sa kapitan. Ang pare-pareho nilang sigaw ay hustisya nga para kay Captain Oscar. Matapos nga ang pamamaril, dumating ang mga pulis sa crime scene para simulan agad ang investigasyon. Sumugod din sa bahay ni Captain Oscar ang ilang matataas na opisyal, kabilang na nga si Davao del Sur Vice Governor Mark Cagas na kaibigan ng biktima. Nagwala ang BC Gobernador at pinagalitan ang mga pulis. Sinabi nga ng BC Gobernador na ang mga Digos Police umano ay walang kwenta at sinabi pa ang mga katagang, "Pinagbabaril nyo ang kapitan ko." Pinagmumura din niya ang hepe ng Digos Police na wala naman noon sa eksena.
At sa crime scene, may nakita nga ang mga otoridad na 2 basyo ng bala na maaring makatulong sa pagtukoy sa ginamit na baril at kung sino ang nasa likod ng krimen. At ayon nga sa mga sumaklolo kay Captain Oscar na wala na malay ang biktima matapos siyang pagbabarilin. Kaya naman, tinanong nila ang mga pulis kung posible bang may lason ang bala na ginamit sa pagpatay sa biktima. Agad nga sumailalim sa autopsy ang labi ng kapitan. At napag-alaman nga base sa autopsy result na tama ng bala sa dibdib na tumagos hanggang sa likod ang ikinamatay ni Captain Oscar. At sa ngayon hindi pa rin malinaw ang motibo sa likod ng pamamaril. At tinitingnan nga ng mga otoridad ang lahat ng posibleng anggulo kasama na ang trabaho ng kapitan bilang barangay captain, ang mga personal niyang alitan, at ang mga isyong kanyang tinalakay sa kanyang Facebook Live dahil sa pagiging prangka ni Kapitan Oscar. Tinitingnan nga ding anggulo ng mga pulis ang posibleng dahilan kaya siya pinagbabaril dahil sa mga isinisiwalat niyang mga katiwalaan sa ilang mga proyekto at ang paggastos ng kanilang pamahalaan sa kanilang lugar. At November 3, 2025, 3 linggo nga bago mabaril si Captain Oscar, in-upload niya sa kanyang Facebook account ang isang video. Sa video, maririnig nga ang kapitan na nakikipagtalo kay Digos City Police Station Acting Chief Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong. Marami ngang nakakaalam na si Captain Oscar ay mahilig bumatikos sa mga pulis at politiko. At sa isang video, maririnig nga na pinagmumura ni Captain Oscar si Lieutenant Colonel Ipong. Dahil dito, itinuturing nga si Lieutenant Colonel Ipong na person of interest sa pananambang kay Captain Oscar. Nga ding tinanggal ang pulis sa posisyon niya bilang hepe ng Digos City Police. Samantala, hindi naman bababa sa 21 mga pulis kabilang na nga ang tinanggal sa pwesto na si Lieutenant Colonel Ipong ang sumailalim sa Farefin test bilang bahagi ng investigasyon sa pagpatay kay Captain Oscar. Isa nga din sa mga kumalat online na maaring mastermind sa pagpatay kay Captain Oscar ay ang mayor ng Digos City na si Mayor Cagas na pinsan ni Davao del Sur Vice Governor Mark Cagas, na siya namang matalik nga ang kaibigan ng biktima. Ngunit, mariin namang itinanggi ng alkalde ang paratang na ito. Ayon pa nga kay Mayor Cagas, mayroon man silang salungatan sa politika ni Captain Oscar, kailanman ay hindi niya gugusting ipapatay ang kapitan. Dagdag pa ng alkalde, wala siyang kapasidad na ipag-utos ang ganong klaseng krimen. At ayon nga sa chief tanod ng barangay, matagal nang may banta sa buhay ng pinatay na kapitan. Kaya naman ang bilin sa kanila ni Captain Oscar ay magbantay ng maigi ang mga tanod at kung mayroong kahinahinala ay agad daw itong ipagbigay alam sa kapitan. Samantala, bumuo naman ang Special Investigation Task Force ang kapulisan na tumututok para mapabilis ang investigasyon sa kaso ni Captain Oscar. Nagawangan siyasatin ng mga pulis ang bahay at compound ng biktima. Nag-interview na din sila ng ilang mga witness sa lugar. At ayon nga sa mga saksi na nangyaring insidente, sa kaliwang bahagi ni Captain Oscar huminto ang pulang sasakyan at hindi na bumaba ang gunman mula sa kanyang kotse. Dito na nga raw biglang pinagbabaril si Captain Oscar ng ilang metro lamang ang layo mula sa pulang kotse. Kung makikita nga sa Facebook Live ni Captain Oscar, isang pulang kotse nga ang dumaan bago ang pamamaril. Ayon naman sa ilang investigador, sila ay nag-cross-check na sa mga nakaalita ni Captain Oscar para sa posibleng ideological o political na motives. Inomonitor na din ng mga kapulisan ang mga ilang social media leads. Sa huling balita nga, may mga person of interest na sa pagpatay sa kapitan. Wala pa silang inilalabas na pangalan subalit ito nga ay binubuo ng mga individual na dati nang nabanggit ni Captain Oscar sa kanyang social media posts. Personal nga ang alitan ang tinitingnan motibo kaya tinapos ang buhay ng mabuting kapitan. Mga haka-haka sa social media. Habang patuloy nga ang investigasyon, kumalat na sa Facebook ang isang post na nagsasabing ang lalaking nag-turnover umano ng wallet kay Kapitan Oscar at ang may-ari ng wallet ay kasama niya sa iisang larawan. Kaya naman agad na naghinala ang mga netizen na ang lalaking nag-turnover ng wallet ay isa umanong spy at posibleng sangkot sa krimen. Sinasabi nga sa mga posts na tila nga patibong lamang daw ng lalaki ang pagsasooli niya ng wallet kay Kapitan Oscar para maisagawa nga ang pamamaril sa kapitan.
At para nga masigurado na si Kapitan Oscar ay nasa labas ng kanyang bahay at madali siyang mababaril ng mga suspect. Pero ayon naman sa isang post, posible umanong planted o scripted lamang ang pagsusuoli ng gamit ng lalaking kausap ni Kapitan Oscar sa live para nga sa kanyang mga content. Pero para talaga sa ilang mga netizens, kasabwat ang lalaki base sa galawan nito. Hindi daw kasi mapakali ang lalaki habang kausap nito si Captain Oscar at tila ba nagbibigay ng body sign. Meron ding nagsasabi na late reaction umano ang lalaki at tila hindi nataranta, takot o nagulat nang binaril na si Captain Oscar. Gayunpaman, mariin namang pinabulaanan ito ng kanyang kaanak na lalaki. At sinasabi ngang walang kinalaman ang lalaki sa krimen at nagkataon lamang na naroroon siya para ibalik ang napulot niyang wallet. At ayon mismo sa lalaki, ang pakay lamang niya ng gabing iyon ay ibalik kay Captain Oscar ang napulot niyang wallet at wala ng iba. Nilinaw rin ng mga pulis na walang nakitang koneksyon ang matanda sa nangyaring pamamaril. Lumabas din online ang serya ng mga larawan at isang simpleng diagram na sinusubukang ipaliwanag kung paano binaril at napatay si Captain Oscar habang siya ay naka-Facebook Live. Sa mga frame, makikita ngang nakaupo si Captain bukol sa mesa habang nagsasalita. Pagkatapos dumaan ang isang pulang kotse habang siya ay naka-Facebook Live. Isang lalaki nga ang sumulpot sa video at napatingin ito sa direksyon ng sasakyan. Mantala ang lalaking kaharap naman ni Captain Oscar ay napalingon naman sa kanan. Lumalabas nga sa investigasyon na ang gunman sa pamamaril ay nasa kaliwang bahagi ni Captain Oscar. Kaya nga sa kaliwang dibdib siya tinamaan ng bala at tumagos naman ito sa kanang bahagi ng kanyang likod. Sa diagram, ipinapakita na ang gunman ay nasa labas ng cyclone wire fence at ang bahay ni Captain Oscar ay nasa open area. Naging maingay na din sa social media ang napakatinding balahibong comment ng isang viewer sa live ni Captain Oscar. Sa mga screenshot ng livestream, isang account na may pangalang Hales Mine ang nag-comment sa live ni Captain Oscar. Sinasabi nga ng account na may babaril umano sa kapitan at dapat na itong umalis o itigil ang kanyang pagla-livestream. Paulit-ulit nga na nagko-comment si Hales Mine at sinasabing kanina pa niya umano nakikita na may nagmamatsyag sa biktima. Ayon pa sa babae, may purpose umano kaya napadaan ang livestream ni Captain Oscar sa kanyang Facebook. Paliwanag nga ni Hales Mine, matagal na daw talaga siyang may kakayahan na makakita ng mga mangyayari sa hinaharap. At nagkataon lamang umano na habang nagla-live ang biktima, nakita o na-vision niyang may babaril sa kapitan. Binatikos nga si Hales Mine online at sinabing for content lang umano ang panghuhulang ginawa ng babae kay kapitan kahit na nangyari na ang hula ni Hales Mine. Humili nga ang pamilya ni Captain Oscar na magsagawa ang National Bureau of Investigation o NBI ng parallel investigation hinggil sa pagpatay sa kapitan. Naglabas naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa nangyaring pamamaril. Kinondena ng Vice President ang walang habas na pamamaril sa biktima. At ayon nga kay Sara Duterte, ginampalan lamang ni Captain Oscar ang kanyang karapatan sa malayang pagpapahayag patungkol nga sa korupsyon sa politika. Sa huling balita, nakunan pala ng CCTV video ang sasakyan na pinaghihinala ang ginamit para patayin ang kapitan. Makikita nga sa video na bandang 9:16 ng gabi, pumasok ang isang pulang sasakyan sa subdivision ng bahay ng biktima. Lumiko ang kotse sa ikalawang kanto papunta sa bahay ni Captain Oscar. At matapos nga ang 2 minuto, lumabas na ang sasakyan at lumiko sa unang kanto. Ayon nga sa mga pulis, 3 sospek ang sakay ng pulang kotse. November 28, 3 araw matapos patayin si Captain Oscar, umabot na nga sa 5 million pesos ang pabuya para sa magbibigay ng impormasyon kung sino ang gunman. 1 milyong pabuya mula sa pamilya Bukol, 1 milyon mula kay Vice President Sara Duterte, 1 milyon mula naman kay Governor Yvonne Cagas, 1 milyon mula kay former Davao Occidental Governor Bautista, at 1 milyon naman mula kay Davao City Mayor Baste Duterte. Tapos nitong dumalaw sa burol ng pumanaw na kapitan. Sa gitna nga ng ingay ng politika at chismis, mahalagang alalahanin na hindi lang basta kaso ang sinapit ni Captain Bukol. Siya ay isang simpleng tao, may pamilya, mga kaibigan,
Agang aso na hanggang ngayon ay naghihintay sa kanyang amo. Ang buhay nga na nawala ay hindi na maibabalik, pero ang hustisya at leksyon mula sa mga nangyari ay nasa kamay pa din nating lahat. Ang pamamaril nga at pagpaslang sa buhay ni Captain Oscar Dodong Bukol Jr. habang naka-Facebook Live ay isang malaking alarma para sa bayan, lalo na para sa mga nasa posisyon ng pamumuno, lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinapakita nito na kahit sa modernong panahon, kahit na naka-video, may kamera at naka-Facebook Live pa, may mga talagang taong handang gamitin ang dahas para patahimikin ang tinig na nagsusuri sa katiwalian at korupsyon. At ginawa nga ng mga otoridad ang unang hakbang. May task force, may mga reward, may mga nakilala ng persons of interest, ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay makamit nga ang hustisya para sa pamilya ni Captain Oscar, para sa kanyang komunidad na naiwan at para sa karapatan ng bawat Pilipino na magsalita ng malaya na walang takot na baka nga pumaslang sa'yo isang araw. Ikaw, sa tingin mo, sino ang posibleng mastermind sa nangyaring pagpatay kay Captain Oscar? Posible kaya na pulis ang gunman o hindi? Posible din ba na ang motibo ng mastermind ay dahil nga sa mga isinisiwalat na katiwalian sa gobyerno ng biktima? At naniniwala ka ba sa sinasabi ni Hal Smile na nakita niya ang vision na may papatay nga sa biktima? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!